kababayan, kumusta naman kayo? Ito na naman ang dati nyo at meron na naman tayong problema. O, hindi naman sa problema. Okay, meron na naman scammer na nagpapanggap, nag-message sa atin. So, ito nga siya. Yan. Ito siya. Mga kababayan, pag natanggap nyo po itong message na to, okay, within sa oras na yan, wag nyo pong i-click. Okay? Wag nyo pong i-click yung link na to kasi scam po yan. Kung alam nyo naman po na wala kayong violator or violation, fines, wag nyo pong i-click, okay? Nagulat ako kasi bakit nag-message sa akin itong MOI, wala naman akong kaso, diba? Wala akong kaso, tapos makakatanggap ka ng mga message na ganito. Nakakakaba syempre kasi maaapektuhan ang iyong residency kasi pa-expired na din yung civil ID ko tapos nagkaroon ka ng ganyan. So mga kabayan, scam po yan, okay? Sa mga kababayan natin dyan na nandito sa Kuwait at may mga ganyan na na-receive, lalong-lalo na sa SMS lang. So wag po kayo mag-rely dyan, okay? Punta po kayo sa inyong mga Kuwait mobile apps. Open nyo po kung may notification. Pag wala, punta po kayo sa Sahel application kasi may English naman na. Okay, makikita nyo doon kung sa notification kung meron po ba kayong ganong issue. Kung sa Sahel at saka Kuwait mobile app, meron po kayong ganong issue, it means may violation kayo. Pero pagka mga message lang po, okay, wag po kayo maniniwala. Ang dami na pong scammer dito. Okay, ang dami ng scammer. Pagdating sa mga link payment, yan, lalong-lalo na sa mga social media. Kapag nagbayad ka online, wag po kayo magbabayad sa Facebook. Magbayad po kayo ng link through UPay or through bank to bank po, like NBK, mga ganon. Magbayad po kayo ng ganon. Wag po kayo magbabayad ng kung anumang transaction na pwede nyo ika-scam. So, yun lang po ang paalala ko, kabayan. Marami na pong scammer na nagkalat, lalong-lalo na sa social media. Scammer sa individual, personal. So, yan po tayo mga kabayan. Yun lang po ang payo ko. God bless po sa ating lahat.